Kings chapter 3. Atong dunga nagbasa, sugod ta sa verse 5. Okay. Then paminawag. At least nakabasa mo diyan, agi sa Bible din, paminawag maayo pod. Bahalag di kay nimo makita sa imong Bible din na, paminaw lang. Okay, sige. Atong dunga nagbasa, 1 Kings chapter 3, read. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask what I shall give thee. Dayon, ritso ta sa verse 9 to 14. Okay, sa verse 9, read. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? Number 10. And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. Number 11. And God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but asked for thyself understanding to discern judgment. Number 12. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Number 13. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. Number 14. And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will strengthen thy days. Okay, pagkanindot mga kaigsuunan. Praise the Lord, salamat sa imong pulong. Bala ang Espiritu, taga-imig understanding heart. Nasayod mi nga kini na sulat na preserba tungod sa Dios. Tungod kanimo nga mao ang nagbuot nga hangtod karon maabot namo kining manual sa kinabuhi. O nga tungod ni ani dili nami maglatagaw kay duna nami manual nga pagasubayon the word of God. Salamat sa tanang butang. Forgive us for failures we have. Once again, give us more wisdom, knowledge, and understanding as we meditate your word. Gamitin mga lagad, speak everyone's heart. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, magkapanglingkod. Atong hisgutan is the wisdom of King Solomon. Okay, at least makaambit na gamay ba? Dili man to siya pwede malabuan kay naisulat na. Pero at least makaambit ta. Kay disir ni pasulat sa Ginoo gipreserba, makakuha tag mensahe gikan dire. Okay, the wisdom of King Solomon is the topic we have. Kung importante alang kang King Solomon ang wisdom, importante po din nato. Importante kayo ni. Labi na nga nahibalo ta, life is a matter of choice. Daghan pa mga choices nga atong himuonon sa unahan. Hangtod karon sa ning atong kinabuhi sa yuta. Kay dili man kita gabuot ani Ginoo man. He is the beginning and the end, Alpha and Omega. He is the one controls everything apil atong kinabuhi. So the wisdom of King Solomon is the message we have. Things to consider how important the wisdom of King Solomon. Ato makita tulo ka butang. Number 1, a reasonable observation. Once again, a reasonable observation. Reasonable observation. Daghang nang himantay nga dili reasonable. Daghang ga observe pero dili reasonable. Nag-observe sila ar mangitag sayop kay aron sawayon. Kasagarang hinawayon mo ay salawayon. Believe it or not. Kasagarang kusog magpanghukom mo ay pinakadakong problema. Kasagarang abughuan mo ay nagbuhat og dili mayo. Okay rin ang abugho nga nabutang sa lugar because our God is a jealous God. Pero kanang pangabugho ay klaro, kasagarang inana maoy naghimo. Dili man tanan siguro but 90%. Dugay naman tas kalibutan. So alam na natin yon. Naka-observe na po dugay ta ana. So mao sa dim kigsunan.
naay pag-observe nga wa sa tumong. Why purpose? Naay ka-observe para naghinaway, naay nag-observe para naay kadaot, naay ka-observe nga observe lang, walay enough reason. Pero ang wisdom ni King Solomon ato makita din doon na gitawag a reasonable observation. Kaya nga naman, hibalot ta sa ato sa Discord nga ingon ang Ginoo nalipay kay siya kay gipangayo ni King Solomon ang understanding heart. Nga tungod niya na gihatagan siya sa Ginoo wise and understanding heart. Kompleto gyud. Og sa diha nga gihatag na niya naybata siya kay damgo man dito. Pero dili damgo ra, damgo gyud di ay. Kay ang ilang damgo sa una dili pare sa ato nga damgo ra man di ay. Kaning ato may klarong ra. Maigani kay damgo ra di ay. Oh. Pero katuya Ginoo ga padamgo binsahe gyud. Og ang nangyari, gitistingan gyud ayan. So, karon ato makita as a young king, King Solomon must observe many things reasonably. Siya kay kasi ang isang hari, ang iyang position is katulad ng tulo ka kombinasyon position sa ating bansa. Presidente, general sa military o ganang chief justice. Mauna ang iyang trabaho. Dili basta-basta ang pagiging king. So karon, siya muhukom sa mga hukmanan. Ang nangyari, tingnan natin sa following verses. Verses 16 to 22. Mauni ang naitabo. Sa verses 16 to 22. Then came there two women na ay ning abot dito nga duha ka babae ning adto sa trono ni King Solomon. Dayon, mga harlots to sila. Kung sa Binisaya pa ka ng harlot, ang Binisaya sa harlot is whosoever will. Binisaya ba yun? Bote pa sabot nga bigaon sa laktod nga pagkasolte. Harlot. Nag-usa sila puyo sa isa ka balay. Ang nangyari, kay lagi, may mga batasan ni sila, dili man ingon nga sa lagmaan, kinabuhi man nila. So ang nangyari, nagbuntis silang duha. Dayon, ang nangyari, nanganak tong isa. Ato na lang idritso, araw madali. Nanganak tong isa. Pagka ikatulong adlaw, nanganak na po tong isa. Pagka buntag, namatay na ang isa. Manabulahan yung kayo mga tudron buhi pag-iapon ninyong dagwayo. Ang uban, maupalay pagpanganak patay dayon. Sa gipanganak ko sa akong mama, patay ko dayon. Unta, may na lang kay gikaluyan sa Ginoo. Buhi paghihapon. Nalupugan ko ni mama. Una-una ana, hindi ko man si mama sa una. Bisa pagpagtanon ni si mama nalupugan ko niya. Ingon ko siya patay na kung bata. Di ay kay gisagang raman di sa Ginoo, so wa ra mamatay. Kini patay gyud dayon. Pagka bugay kay bayhana, paglamta na sa buntag kay naligdan man di niya kay dili man to siya kay balo, dili anayon nun ba ug sa anayon pa silbi. Naligdan man di patay. Di karon iyang gikuha niyang patayng bata, gitapad atong nanganak og mga duha na ka adlaw. So dako-dako na to. Dito gitapad din ang katong buhi iyang gitapad niya aron kaingnan nga moy iyang anak. Peting maruis kayo. Maruis kayo sila pa. So karon ning sumpong ning isa katong tag-iya sa buhi. Ning adto ni King Solomon, adto ta dito isumbong ta kana sa Chief Justice na to. Silang duha nang adto dito ni King Solomon. Then misumbong na yon siya. Nya bilang judge sumang kaigsunan, yang judge pa gyud, masipyat siya sa mga desisyon, di magdugay ang kingdom. Pero nahibalo mo natapos bigyo ni King Solomon iyang kingdom. Tapos bigyo, natigulang bigyo siya aya namatay, tiguwang na kayo. So ato makita dire, nag-observe siya sa istorya. Unya tanaw na to, dirita dritso sa verse 19. Ingon pa sa verse 19, and this woman's child died in the night because she overlaid it. In verse 20, and she arose at midnight, o mao na to, gikuha niya ang bata, gitapad niya ang buhi, ang patay, gitapad sa iyang kauban. And then, dirita dito sa verse 22, and the other woman said, nay, but the living is my son.
Agisumbong kay apila man po. So, aning time nga, wala na sila magkinahanglan o napay mga torne nila. Hinritso sila sa Chief Justice, ang King Solomon. Hingingon maputong isumbong og dili na tinuod, mahal nga rin. Kanang buhi mo na ako. Yun niya, and the dead is thy son. Siya kanang patay mo, na imo. Isog pa kayo, kay kasagaran makasasala, maurabay mo pa isog-isog na yun. Ikaw, buto-buto mo kayo. Kanang patay man, imo ha. Ana, isog pa kayo. Kumutol, magkanakaroon. Ana, isog pa kayo. Aron yung malata. Kay kawantan good siya bata. Saan, anak, kinsa may muto o si King Solomon nag-observe siya reasonably. Ibig sabihin, naminaw lang usa siya sa istorya. Dayon, iyang gipaminaw ang mayo, kay nga naman nasa obligasyon. Okay, nasa obligasyon. Siya gumuhusay ato. Tanawa, ingong padre, and they said, no, but the dead is thine. Suko kung isa. Kadtang batang patay. Imo man na. Kining buhi man na ako. Thus they spake before the king. Mao na ilang gisulti. Atubangan sa hari. So ato makita diri, balikan na to mga kaigsunan. The wisdom of King Solomon. Number one, a reasonable observation. In our daily walks, we have to observe everything reasonably. The same sa ato in application. Nagtuumog ang kaalam para lang ni King Solomon. Jesus said, pag maalamon mo, kay butang ta mo bilang mga karniro, taliwala sa mga lobo. Be wise as serpent and harmless like a dove. Di lang ni para kang King Solomon. Sa atong inadlang paglakaw, gakinahanglan po tang mag-observe sa matag butang sa atong atubang, sa atong likod, sa atong palibot, reasonably. Kasi pag di ka mag-observe, mapahama ka talaga. Mapahama ka. Tagantang pag-example. Kami, magwalay mi sa radio kada Huwebes by the grace of God, basta walay kabilinggan na ami dito, walay mga conflict, gawali. Sa gawas ana, tua dito ang luto. Daghang nagtindog-tindog sa luto. Unya, pag abot na mo dito, dili pa oras. Di magtindog-tindog, usa na eh. Unya, asa mami magtindog-tindog, mag-ana-ana po mi sa luto. Pero wala na mahitabo. Nga naman, nag-observe me reasonably. Ugari ta dito man dinhi magtindog-tindog. Bisan pagwata mo taya. Bisan pagwata mo patad. Kung dunay questionon makakita na to og di ba backslider og kato mga accuser, automatic na yon. Ay ako salta nga nagpatad tag luto. So mo na we have to serve reasonably daily aron di ta mapahama. Kaya ang kaalam di lang ni para kang King Solomon para usab nato. So ikaduhang butang mga kaigsunan, the wisdom of King Solomon, not just a reasonable what we call observation. Number two, a remarkable meditation. A remarkable meditation. Kantong iyang gi-observe reasonably, iyang gi-meditate, gipamalandungan niya remarkably. Ibig sabihin mga kaigsunan, iyang gipanid antong statement sa babaeng isa, iya pong kuandring isa gipaminaw, then gipangmarkahan niya. Ug sa nagama pa nag-outline alang sa mga mag-uuli din na samtang gabasa ka sa imo ang kuan subject o kanang imong text, nagbasa ka, imong gibalik-balik basa, dunay mga keywords nga imong gipangmarkahan. Kay mauto ang makatabang sa imo unya nga pagsabot ug sa imong i-share kasi kuha ka kasabot di gyud po ka makapasabot. Katulad ng mga daghang kay mga wagwali nangatigulang na lang wa gyud di gyud makaitudlog kaluwasan kay mismo sila wala nang luwas. Nabito sa Facebook akong nakita gahapon adlaw man siguro to. Kung ingon dito, rest in peace, Padre. Bakit ginawa mo 'yon? Oh, kita basa mo, kita mo. Kita mo wala. Si Padre nagikog. Tuay daghang comment dito. Ingon dito. Unsa man ni siya, Pastor? Ay, apil to po no. Unsa man ni siya, Pastor? May na lang kay tupoy nag-comment ingon dito nga. Di na, Pastor. Ay, pare na.
So, padre nga nung gibuhat, maninimo. So, daghang kayo mga tao, kusog kayo mong ngisi, tingala ka, pagkaugma, nagbitay na. May problema. Nya kasagaran ra ba, hindi nila alam ang kaligtasan. Wa kay balos kaluwasan. Mo na akong gignan, unsaon man nimo pag-share, wat katulad itong, kailan man dagway ni, ako, di na ako isulti ninyo kinsingalan gawas ni Dungdong, kasi basing nakailan eh. Hingan lang si Lito, dito na, siruan. Kay pastor mapuday siya dito sa ila, nagamang ako na sila simbahan. So ako gipangutan ako niya, naluwas ka na. Shit. Okay. Kanya siguro ka matuglanit. Wala. Di ko na kung saon man imo pagwali, pagtudlo kaluwasan, ikaw mismo wala magani ka kasiguro. So mo na. Yung maminaw bigi bata. Ato ganing gawali ng pagkagabi naminaw. Pagkahuman pagyan, ingon siya nga, salamat yun ko sa Ginoo kay daghang naminaw. Unya, misunod pag sinners prayer o pag-ampo kong daghan nila. Mailad to tininuot to. Anak siya. Imagine, kabalokod. So daghang ka panudlo, nga mismo sila wa kasabot sa ilang itudlo. Mo na kung wala ang tao ka siguro, may tungod sa unsaon pagkatuglangit, bisang pagkapila na muwalay, di ginakatudlo. Unsaon pagtudlo, na mismo sila wa kasabot. Dire, unsaon niya paghukom, kung mismo siya wala kasabot, si King Solomon. Kaya nga, nag-observe siya, reasonably, kaya kinahanglan si tulo niya itong mga problema. And then magkaigsunan, he meditate remarkably. Iyang gipamalandungan, then gipangmarkahan ang butas sa matag testimony sa duha. Ana yun. So makita na ito magkaigsunan, tingnan natin. Dirita sa verses 23 to 26 sa atong text. 23 to 26. Anong sabi? Then said the king, ugo niya, mao niya gisulti sa hari. Ingon pa niya, this is my son. Ingon pa niya, the one said, this is my son that liveth. Ning ingon ning isa, nga kining buhig bata lalaki, mao ni ang akong anak. Ingon po ning isa, nga kining patay mo imo. Pero kining isa po mo insist gid siya nga, maka kining ni aman mo ako, kaning patay man mo imo. In verse 24, tanawa. Adto nga time nagmeditate gyud si King Solomon. Kay kinahanglan si tulo niya ang mga problema. Bilang chief justice sa ilang gingharian. Karon iyang gimeditate, dayon nakita niya samtang ga-observe siya, wa siya naditik. Puro reasonable. Puro makatarunganon. Wa gyud niya makita nga maka-judge dayon siya nga ikaw mo itagi sa bata, wala. So iyang gipamalandungan, nangita siya laing paagi aron nga iyang markahan ang mga butas sa ilang mga testimony. Ingon dahil sa verse 25, and the king said, ingon pa niya din sa verse 24, and the king said, bring me a sword. Dali kong espada dire. Ingon pa niya, kung sila may dalang espada, ngadto sa hari, dayon ingon siya, divide the living child into. Hinay-hinay naglihok ang kaalam ni Solomon. Yung siya bahina nagduha ng bata, nga buhi. Bay nagduha. So ano na? So nagi mo assess. Bitad. Hawirin ang pikas paa, pikas tel, pikas pudre. Bitad. Oh, kwa. Ang espada, kahit ba na? Nagka-espada man niya, mawari po sila binahin, di na permanente. O sige, tunga. Kanamayin pagkatunga ha. Igmatod pa dire. Then spake the woman whose the living child was unto the king. Kay gihawiran na di ay sa hari. Ang astang hari may gunit yan eh. For her bowels yearned upon her son. Kay nabalaka siya sa anak. Nasubo siya, patay akong bata ni. Ingon siya, oh my Lord, give her the living child. Ginoo, agalon, mahal nga hari, ihatag na lang na niya ng buhing bata. Ihatag na lang na niya, sir. Nya, unsay tubag. But the other said, let it be neither mine nor thine, but divided. Ingon siya, aron mag-angay ta. Ato gunang duha. Aron mag-angay ta. Tumaon na lang ginatanay. Dili pud maimo ng buhi, di pud maako, di tunga ta. Tumaon.
Pero wa siya kay balo nga meditate na dito siya na-observe niya ang hari. Dayon niyang ipang tandaan yung mga butas nilang duha. Sumo ni makita na to mga kaigsunan ang kaalam ni King Solomon. Unsay ato makita dito in application sa ato, as we observe everything daily, we must meditate it remarkably. Buti pa sabot, kinahanglan nga kung kita naka-observe bisan unsang butang, imo pong i-meditate, ayaw pag himog any decision nga wala pa ka makasabot umayo. Dayon i-meditate, ibalik-balik yun, pamalandungi ba ang imong na-observe, dayon tandai ang possible nga mga positive o negative aron ang imong decision husto. Kasagaran ra ba na to, muhimo tag decision kanang sukok na gyud kayo. So ang resulta, guba yung resulta. Dunay panagtion ngayon pa ayaw paghimog any decision samtang wala ka sa imong mood. Kay siguro gyud gubat gyud ang resulta, patay gyud kada. Pinanglan relax muna. Dayon i-appeal gyud sa imong kinabuhi sa imong decision ang kaalam sa Ginoo. Kay bawat tao labi na natin bilang mga ligtas, mga katawhan sa Ginoo, kinahanglan kita Diyos nung kaalam. Otherwise, mapahamak ta sa atong paugalingong mga sayo o decision sa kinabuhi. Okay, so makita na to the wisdom of King Solomon. Number 1, a reasonable observation. Iyang i-observe kay siya ang dapat mo sitol sa problema. And then a remarkable meditation, wa siya maghimog desisyon, gipamalandungan og maayo dahil gipangmarkahan ang positive ug negative mga butas sa bawat testimony side by side. And then arita sa katapusan is a right conclusion. Kay wa siya maghimog decision dia dayon, iya usa nga gi-meditate reasonably, iya usa nga gi-observe reasonably, and then iyang gi-meditate remarkably, iyang gitan-aw ang positive o usa giklaro gyud timbang-timbang. That is the kind of judge nga gikinahanglan sa matag korte. So ang nangyari, a right conclusion. So sakto ang iyang conclusion, himog decision na sakto yun. Tingnan natin. Okay? After that, King Solomon had made a reasonable observation and meditate what he had observed remarkably, then his right decision followed. Tingnan natin sa 1 Kings chapter 3, 27 ug 28, unsay iyang gihimong decision. 27 ug 28. Then the king answered and said, "Give her the living child." Wala gid maglisod si King Solomon, wala gani siya mangitag konsyal or kanang naang mga board of directors or di ba mga presidential advisors or gitawag o kining mga advisors of the king nga mga karaan pa nga advisors pa sa iyang papa. Wala na siya mangita, nakuha niya dito nga naman lamdag pa sa tinaw ang iyang desisyon kasi ang kaalam sa Dios diha man niya. Pinangayo kasi yun. Pero bisag ipangayo, wala niya gamita nga rubo-rubo, ako gani, ako mo buot ani, my will be done because I am the king. Wala niya himuha na. Sakto gyud ang iyang mga desisyon, sakto ang iyang pagpadagan, nga naman tungod kay ang kaalam sa Dios may nagaliho. Unsa gibuhat niya sa diha nga ang isa mingon, ako lagi ni buhi, ingon pre sa ako ni ikaw bak ako juga kayo. Wa gyud siya nakita, parihag yung positive. So ang iyang gimo, nagpatawag og sundang, dag espada dire. Tungaon pariha mong gaangkon, tungaon, apil de ito sa observation. Apil dito sa iyang pagklaro dito unsa yun dahil iyang pangmarkahan ng mga butas. Naay butas oy. So ang nangyari, ang isa dali mao pa gini una. Dali ra kayo siya. Ayaw king. Ayaw man ngari ihatag na lang na niya ng bata. Pero kato isa hindi pwede. Magangay ta. Tunga. Sakpan bisan kamo sayo ra kayo. Sayo ra kayo nagpag-decide to. Sayo ra. Nga naman the wisdom of God diha ni King Solomon naglihok yun. Naglihok. Tanawa, unsay ganito, then the king answered and said, "Give her the living child." Ihatag ng buhing bata ngadto kaniya. And in no wise is it ayaw pa tiya. She is the mother thereof. Ang iyang judgment kay maunay tinuod nga inahan anak. In verse 28, and Israel heard of the judgment which the king had judged. Tibuok Israel na apektuhan. Tanawa na? Og nasayop siya sa indecision, tibuok Israel, madaot. Sa diha nga si King Solomon namatay na, ang mipuli si King Rehoboam, nga wala mamina og mayong advice,
sa mga karaang godly advisors. So ang naitabo, tibuok gingarian na apektuhan, naguba ang kingdom. Mas majority ang bulag nila atong panahon na. O kunya nagubat ang tibuok Israel na hinoon, nagunay na noon sila. Nga naman, nawan ang kaalam si King Jeroboam. Okay? So ani nga time, tibuok kingdom na apektuhan, no? And all Israel heard of the judgment which the king had judged. Nadungog sila sa judgment ni King Solomon. Iyon sila, and they feared the king. Kining fear din dili kay nahadlok sila kay kanang mga way ang king, dili mga way buutan King Solomon, godless to siya. Ibig sabihin mitahod sila, damor sila mitahod sa hari. For they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Ilan nakita ng kaalam sa Dios na ni King Solomon aron sa pagbuhat sa maong paghukom. So unsay ato makita dinhi mga kaigsuonan na sa gitawag right conclusion or decision. Okay? So salamat kang King Solomon. Kita usab sa atong mga giatubang sa kinabuhi. After we reasonably observed, hinumduman na to atubang mo na to bisan unsang butang sa kinabuhi, ayaw dagane. Kay once dagana nimo na, mabala ka na nung, kamahadlok na nung kakayo, pareha na ko nag-utang, atubang ang utang. Natural man na, obligasyon man na, bayro na, huwag pa kayo kabayad, atugani na lang. Kay sa dagana nimo, hantod nga, magpuyo ka ng balay, natulog ka, namin, rung, patay, salasalahon ka, salasalahon, mahimo ka diyang manervyuso na yun. Na nakaibalo ba unsa ng salasala? Kanang salasala, sakit na, kaysa naibalo mo sa salasala. Wala. Dito sa Siruan, Katipunan, Zamboanga del Norte, sa una, kanang naibayi dito nga gisalasala. Magdalaga ni nagsundang, dayon, hapit to makatigbas. O laki man ito, hapit makatigbas. Kaya naamay ningon nga, ako tikbaso ni. Lanit din si sundang. Muna mo nagtikbas. Dito nagsalasala. Dito sa Zamboanga nung araw, naay na maliga dito nga mutagbo na siya sa mga basnigan, mutagbo na siya mga lansa nga mga barko nga mga mudunggo, mga mananagat kay magdala na sila tinda. Maninda ba? Naay magdala kape o manang singala na niyang mga ilim nun ba? Nga dili makahubog ka na painit o mga pan ana. Maglukdo in taon tong isang babae dito nga gisalasala. Paglatay niya sa tarek, ingon ra mitong busiro dito kanang trabante ko sa basnigan, muambak ko. Ay unang ning ambak. Di nang lutaw ang iyang mga baligya sa dagat. Suko kayang anak. Kay kanang salasala di na mapungan mura nagnervyos. Pakuratan nimo, una na niya boton. Ug magdala na siya sundang ana pananglitan kay mga hoy, dahil na ay tao din. Lupa na ko ni. Iya dayon ang unahan. Siya mo buhat sa imo giingon. Gitawag nagsalasala. Sa lain na termino, nervyos. Bosa bisag unsay problema ato ba nga? Do na to diri sa una nga namatay lagi itong iyang banag, nabinlan siya og mga about 2 million yata. Nyawa siya trabaho. Dagang kay manangil niya. Ingon ko, ayaw pag kuha na talikde, ayaw dagan. Ato ba nga? Tugani. Manarbaho kayo mo to siya kaming. Ingon ko, tugani. Mubayad ko, anak. Ibalo bita mo, namatay ako ba na? Mubayad man ko, pero saan ako pagbayad ako yung trabaho? Manarbaho sa ako. Ato ba nga lang yun? Iya gitong ibuhat. Dahil magpuasa naman to. Siya pastor, magpuasa na po ko, pastor. Prayer fasting na po ko. O to, magdili ang nangyari. Itong pinagpatuo siya tambag, ang nangyari sa piso, wa siya kabayan. Inana na, basta ginuoy mo trabaho. Nga naman, ang iyang utang dahil kay to sa linding, to sa bangko, na atol man na atong panahon na dagang kay mga bangko nga nga bankrupt. Pag mo declare dahil ang bangko bankruptcy, mo file man na sila bankruptcy, i-declare nila, hasta to mga utang, di na nila panilngon. Nahibulong siya sa piso, wa na siya kabayan. Inanaan ang trabaho sa Ginoo. Bao sa atuba nga ang mga problema sa kinabuhi. Observe it reasonably. Kay problema man na, imo man na, nga nataligda man na mo, nga imo man na, imong ihatag sa uban, aba kay utang, niya blessing, imura, mayo. At tubangon yun na, dayon, meditate
remarkably. Tanawa, balik-balik, meditate. Dayon ang saad sa Ginoo, i-meditate apel. Di ba Lord, nag-iwan ka, di ko ni mo biyaan. Di ba Lord, nag-iwan ka, di ko ni mo pasagdan. Unya, i-meditate ang mga Bible characters, biblical characters, na daghan kay nag-antos kaniya ito, gipangsaaran sa Ginoo na nag-antos sila, but later hindaog sila, kaya wa sila mo give up. A quitter never wins, a winner never quits. Ani nga time, kung si King Solomon, careless siya, mag-uba ang iyang kingdom sa iyang mga decision making. Pero tanawa, kung sa gihimo sa Dios, diya sa iyang kinabuhi, tanawa, kuman niya nga gi-observe ang mga panghitabo, dayon, unsa pa gyud iyang gipamalandungan, dayon iyang gipagtandaan, unsay i-advise sa Ginoo niya habang nagpray, then unsay possible butas niini, unsay mga possible lutsanan sa mga problema diha, unsay possible limon mana mag-ampo ganita pamalandungi pag unsay idikta sa Ginoo, because prayer is not just talking but communication with God. Sa to pam habang nagsulti ka, maminaw ang Ginoo, paminaw po kung sa'y dikta sa Holy Spirit nimo. Okay, so nangyari dire, si King Solomon, nakahimo siya right decision. Human nga siya nag-observe, reasonably, iyang gipangakuhan nga, this is my responsibility, atubangon ko ni, iyang gipamalandungan, dayon, iya ang gitanaw ang possible nga, dili maayo, o kung sa'y maayo, nakahimo siya right decision. Okay? So, mausap ni, like King Solomon, buhato na to ang susama nga paagi, aron makahimo tao, right decision sa kinabuhi. So, dahil dili ka maminaw lang kung sa'y chismis uban, kung sa'y tambag sa ubang tao. Kita, labi na ka na to sa atong panahon karon. Pilipino ta, ug nga tong Pilipinas karon, tanawa ang nahitabo sa atong mga lawmakers. Di ba? Nangaon sa na. Dayon usahay mo musayd ka sa pikas kay bugat kayo kay kanunay kun imong gipaminaw ang wala. O di ba ari kas tuo kanunay paminaw. Si Solomon gipaminaw ang duha. Di lang usa. Di ang judgment niya sakto. Anay bilib magkaigsunan bisan sa tong nasod ang Ginoo mo intervene ani. Ug kinahanglan prayer sa mga Kristohano. Di kay kuan man gyud kuno, kuan man gyud kuno. Nakakita gyud ko na dili Ginoo kumutuan na. Unya piti pong isuga. Judge not that ye shall not be judged. Ug maghukom ta aning atong kahimtang karon ug kinsa atong panghukman, invalid because we are not judged. Ang resulta kita pa'y maapektuhan nga naman magngul-ngul ang atong dughan ug ang atong kasing-kasing magdugo. Ingon ang Bible, a happy heart. Ang gisulti, a happy heart, A merry heart. a merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit drieth the bones. Kasi yan nga, paminaw ka sa pikas, nalagi yun, maog yun. Naghukom po ka, niya, galagot sila, lagot po kakapel. Pero tanawa si King Solomon, huwag magpadala siya kalagot, kaya kung di padala sa kalagot, putol itong mata. Huwag po siguro, putlon po ni kapil itong duha, kamo manggod. Anaon po niya. Pero wala. Gitimbang-timbang. Oh. Ako may assessment ko sa panghitabo aning atong palibot bisan sa atong nasod. Pero di ko musulti ninyo kay basig conflict ta. Ako mga pastors ganing kauban, maminaw ra po ko nila. Di gani ko moambat labi na og kita na ko nga murag bias. Bias magkaaron. Ana. Ang atong gimo makapaminaw gani kog chismis, undangon lang nako kay maglabot niya ta, maapektuhan ta. Chismis guna, mga unbeliever pa. Kaya nga naman, makadugang lang ka sa ilang kanang content, kung sa'yo na, kanang mga viewer. Makadugang lang ka sa ilang viewer. Ang uban, magbinutbot na lang, gamit og AI pag ginauban, para lang yun nga makakuwag dagang viewers, aron makasweldo sila. Sira ka na, nabinutbot eh. Ang pinakamaayo, tanawa ang ebidensya sa pikas, sa right side. Tanawa ang ebidensya sa right side. Ana, ako mong tanawon, ina naman na. Tanawon ako dili ng chismes. Kanang ebidensya gyud kung sa ebidensya ninyo. Ana, ako po paminawon. Naku, reasonable po da. Mina po ko sa bigas, reasonable po da. Timbang-timbangon din ako.
Then nangutana dayon kanako niya pastor unsay mo judgment. Wa gyapon ko mag-judge because I am not judge. Ang akong gihimo, ang gisugo ra gid sa Ginoo, iampo ng mga namunuan ninyo. Iampo na, iyawat na lang panggiyahana then makabaton tag kalinaw. Kay kung di na to nahimuon, ang syudad mo ay maglinaw. Kay mapunog baha. Kay hinlapas ng tubig. Kay nawas out na to mga flood control nga walay backup. Pero iampo na to, Ginoo na bahala nila. Kay Ginoo gabutang nila diha, nan Ginoo mo imugian nila. Ang trabaho sa mga Kristiyanon, iampo na to sila. Dili na maghimog desisyon kay hindi siya maka-judge. Buot makadi man ka magbubuot. Just pray. Kay kung wa tay makita nga apan, di na ta magampo. Pero kung natin nakita nga apan, mabuhat na tong sugo sa Ginoo nga iampo na to sila. Okay? Dili mahimo sa usa ka judge or usa ka investigator ang paghatag og hustong solusyon kon wala kaniya ang kaalam sa Dios. Instead, makadugang Panginoon sa problema. Okay? Kay posible yun nga makadugang pagkidinoon sa problema. Kaya nga sa atong kinabuhi, di lang si King Solomon hasta tanang inahanglan. In Proverbs chapter 18 verse 1, anong sabi? Through desire, a man having separated himself seeketh and intermeddleth with all wisdom. Kanang with all wisdom, sa ito pa, ang atong pagpanggilabot, naka-serve og kaayuhan. Unsa ka ang maayong panggilabot sa mga Kristiyano labi na sa kumon kay nga problema sa nasod nga kini mga investigation karon nga nag-unay ra pag-investigate unya unsay angay na tong himo na dili ta mo apel og birada unsay buhaton na to iampo na to sila di nakatabang ta gihan sila sa Ginoo kay kun dili gihan di kita puli pangutan mo salir ka nga wa ka tawo ka sa Ginoo dinha. Ako nakita pastor mag-apil-apil politika, maka-compromise magyud. Kay kung di ka mo compromise, wa man jud kay buto. Kita nimo na. Kadi maayo. Nya makakurakot man jud ka. Nga naman, yun na yun. Noong araw pa. Sa may buhaton, iampo na lang na to. Kaya di po pwede gawa tayo leader. Dili pwede. Sila may nasa plastar. Ini usbo na ko basin part na ni sa pag purify sa Ginoo ng nasod na to bago niya pagpalayan ng nasod na to. Kay may promise ang Ginoo nga i-bless niya ang naging blessing sa iyang katawan Israel. Basin og ang kaguliang atong madunggan basig part na ni sa proseso sa Ginoo. Aron nga ang iyang hustisya iyang ma-serve aron i-bless niya ang atong nasod. So ang pinaka the best na tumahimo is we have to pray for our nation, for all leaders. Ipag-pray na to. Kay usbo na ko kalagot ra ang maangko na to kung mo apil ka o pang-atake nila. May pa'y magmalinaon atong kasing-kasing iampo kay sugo na sa Ginoo. God's judgment is based on justice, not with bias, wrath produced by hair chismis only. Kaya nga sa Psalm chapter 89 verse 14, justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Oh? Ang Ginoo gid siya ang hustisya. Wala sa tao ang hustisya. Bisan pagluwas pa dili ta makaingon nga ako kay luwas ko, ako ang makahimo o ako ang gadalag hustisya. Dili ay ang Ginoo mo ang tag-iya sa hustisya. Busa kita bilang mga luwas, ang pinaka-the best na itong mahimo is muubay ta sa Ginoo. Kung mag-ubay ta sa Ginoo, ayaw, tigapil-apil ng pangtulisok dito, pangtulisok dire. Kay maguba ang imong heart. Iampo ang sugo sa Ginoo. Kinsa may itong sundon, kanang mga taong gayaw-yaw o ang Ginoo nga gasugo. Kung Ginoo atong sugton, kinsa mo dawat sa kayuhan, di ba una, kita, di-relax imong heart, kagubad ng kalibutan pero ang imong kasing-kasing malinawon kayo. Kung nahibalo ka ba nga usa na sa rason nga nung mutaas ang kinabuhi sa tao, kaya ang iyang kasing-kasing dili trouble. Wala mag-trouble ang iyang heart. Because a broken heart or broken spirit referring to our heart drieth the bones, nagapauga sa mga bukog. Ibig sabihin mo produce nagdaghang mga sakit-sakit. Kaya nga naisulat na
bantayi ang inyong kasing-kasing sa tumang kakugi kay gikan diha ang linugdangan sa kinabuhi. Ayaw padala sa imong emosyon. Ayaw pagdala sa imong kalagot. Watay labot sa ilang mga problema. Ampo na lang ta. Aron ang Ginoo magagiya nila kay di na sila ato sa Ginoo na. Ingon ang Bible walay namunuan nga dili ya sa Ginoo iyahan. Iyahan ang mga kaigsuonan. Ang Dios nagahari bisan sa gingharian sa mga pagano. Ingon sa naisulat. Okay? Ang kaalam sa Dios diha ni King Solomon gikinahanglan po nato sa atong panahon karon because God wants His people to be wise. Unsay gisulti sa Matthew 10:16, tanawa, gipadala ta mo ingon nga mga karnero taliwala sa mga lubo. Busa, magmaalamon kamo sama sa mga bitin o magmalumo sama sa mga salampati. Oh. Kaya nga no, ikaw nga luwas, itistingan mo karon ako, testing lang God. Ikaw nga luwas. Kung nang imong isulti ang kaguliyang sa kalibutan, mawad-an ka o power sa Ginoo. Sulayan ako na. Gisulayan din ako, bago-bago lang. Testingan ako. Amigo man ako. Akong gitistingan. O hisgot sa mga butang karon. Sa birada man dahil siya, birada. Nga naman. Kaya kung ako, hindi na konsulti. Parang na-connection ba sa mga investigahanan sa buong mundo. Maone. Madamay tas kagulian sa kalibutan. Magmalinawon mga Kristiyanon. Because Jesus is the Prince of Peace. Magsulti ta siguro ang walay maamong o mapahamak sa atong pagsulti. Labi na nga kita ang suga sa kalibutan. Kita ang gadalang mensahe sa kaluwasan. Munsao na lang. Kung dili kagawas ang mensahe sa kaluwasan, kaya napulyunte ang atong una. Makasulti ta uban sa daghang mga tao, pero way labot ang Ginoo. Kung dili ang kasamok sa kalibutan atong gisgutan, pakasayang sa atong papel aning kalibutan. We are the church. O nga tong mensahe, bisag isa lang kakalag maluwas gikanta gaganin na. Enough na lipay na kayong Ginoo. Unsaon na karon? Kung mas kusog pa ta mo yaw-yaw kay sa kalibutan. In Proverbs chapter 4 verses 5 to 7 and 13. Last verse nga akong i-share ninyo bago ta mga human. Okay. Unsay gisulti? In Proverbs 4:5, get wisdom. Pagbaton o kaalam, get understanding. Pagbaton o mas pagkamasinabuton. Forget it not, ayaw ni kalimte. Neither decline from the words of my mouth. Ayaw simang gikan sa pulong sa kumbakba. Sa to pa kining pulong sa Dios, manual lagi na to mao ni itong subayon. Kay once masimang tanig, masamok ang atong kinabuhi. Magmiserable ta. Ingon pa diri sa verse 6, forsake her not, ayaw kalimti siya, and she shall preserve thee. Siya mo preserba nimo. Kanang kaalam nga Diyos nun. O kaning word of God nga manual sa itong kinabuhi. Ingon ang Bible, mao nimo preserba na to. Love her, and she shall keep thee. Kung higugmao na to ang kaalam sa Dios. The Bible is the wisdom of God. Kini ang wisdom o giya sa Ginoo sa itong kinabuhi. Nga matod pa din imong kaigsunan, higugmaan kay tipigan ka in verse 9 verse 7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Sa tanang butang, ang kaalam ang pinakadakong butang, busa pagbaton og kaalam, sa tanan nimo ang gustong angkunon, siguro ang pagkamasinabuton. Okay? Aron mo serve sa purpose ning atong kinabuhi. Take fast hold of instruction. Gunitig maayo ang instruction sa Ginoo. Let her not go. Ayaw siyang palakta. Nga naman, keep her, for she is thy life. Kini ang atong kinabuhi. Ang Word of God. Wanang naatay Word of God, pamalandungan, adlaw gabi. Pamalandungan, adlaw gabi. Si King Solomon, naghimog pagpamalandong. Di ang wisdom of God nakalihok siya kinabuhi, nindot kay ang dagan. Dili samok. Ug way kaalam Solomon, samo kayo. Kita po, watay kaalam, samo kayo. Ano itong kalibutan? Maapektuhan ta sa kalibutan. Maapektuhan ta sa kabubot sa kalibutan. Pero gani kung naay kaalam sa Dios, kay nagpamalandong taog nagkinabuhi siya mga pulong,
nagpagya sama sa kaalam nga gihatag sa Dios ni King Solomon, malinawon atong kinabuhi, unya ipreserba pa gyud sa Ginoo ang atong kinabuhi because this is our life. Okay, manindog ta, mag-aawit ta atong